dumungaw talaga sa mukha ko. Talagang gumanyan sa mukha ko. Wala siyang ngipin. Matanda na siya, wala siyang ngipin, tas wala siyang mata. Yo, what's up guys? Welcome back sa ating YouTube channel. Ayan, may panibagong episode na naman tayo. Pero dito ay short story lang. At magpo-promote lang tayo, no? Para sa mga hindi pa nakakaalam ng ating channel, no? At kung bago ka pa lang, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel, no? At ayun, bago tayo mag-start sa horror story or bago tayo mag-start sa ating pag-uusapan patungkol sa mga kababalaghan, gusto ko lang kayong anyayahan na meron tayong Facebook group at pwede kayo doon mag-post ng inyong mga horror stories or mga horror experience ninyo. Pwede nyo i-post doon yung inyong mga naranasan na kababalagan, tapos ina-narrate natin dito sa ating YouTube channel, no? Para may thrill yung binabasa natin, no? Mas mainam yun na bawat tao, bawat karanasan ay nai-share natin sa channel na ito, no? So ako, nagkwento na ako nung nakaraan sa aking karanasan. Pero ano pa lang yun, hindi pa yun yung buong karanasan ko kasi ano lang yun, parang medyo light pa lang yun, light na horror experience pa lang nun. So start na tayo sa ating horror story, no? So ang ating horror story o personal experience naman ay patungkol sa tinatawag nilang sleep paralysis. Yan. So tatlong beses ko naranasan to, sleep paralysis na to. So i-share ko lang yung kauna-unahan kong sleep paralysis, no. So yung unang sleep paralysis ko, natutulog ako noon, nananaginip lang ako nung una. Panaginip lang talaga. Andun kami sa bahay ng tiyahin ko, natulog kami kasama yung mga kababata ko, mga tropa ko. Tapos bigla akong nagising nagising ako sa panaginip ko. Pag gising ko, nandun ako sa lugar kung saan ako natutulog. Kasi yung bahay namin dati, meron yung katabing bakanteng bahay. Bahay yun ng kamag-anak namin. So walang nakatira doon. Tapos doon ako natutulog talaga. Nagpapaalam ako kasi wala naman natutulog doon. Parang matulog mag-isa. Gusto matulog mag-isa. May ilaw lang ako. Yung ilaw namin, gasera pa yun. Gasera pa nung araw. Wala pang kuryente. Mahirap magpakabit ng kuryente nun. Tapos yun, natulog ako. Naginip ako, tapos bigla akong nagising. Pag gising ko, hindi ako makagalaw. Sabi ko, ano to? Ba't di ako makagalaw? Ano yun, yung first experience ko ng sleep paralysis. Di ako makagalaw. Sumisigaw. Tinatawag ko yung mga magulang ko eh. Tinatawag ko sila, Ma, Tay. Di ako makagalaw. Pero walang lumalabas na sa bibig ko. Boses. Parang ungol lang. Mga ganun lang ako. Tapos, yun, may biglang babae. Ang haba ng buhok. Natulog ako, nakahiga ako. Isipin mo, natulog ka, nakahiga ka. Tapos, biglang yung babae, ang ganyan ka. Humarap sa mukha mong ganyan. Haba ng buhok. Naramdaman ko yung buhok dito. Sa mukha ko. Tapos sinawakan yung ulo kong gano'n, no? Ganyan. Hindi na, sumisigaw na ako. Nagwawala na ako. Sigaw na ako. Sumisigaw na ako. Ma. Kasi kapitbahay lang namin yung yung kabilang bahay. Magkadikit lang kasi yun eh. Sigaw ko ng sigaw. Ma. Tapos nagising ako bigla na tinatawag ako ng magulang ko. Ginigising pala ako. Sinisigawan na ako. Sabi sa akin, anong nangyari sa'yo? Umuungol ka ng umuungol. Yung paggising ko, yung parang nauliratan ako. Bigla akong kinilabutan. Umaas yung mga balahibo sa katawan. Tapos pagtingin ko sa paligid, sobrang dilim. Wala na palang laman yung ilaw na ginagamit ko. Wala na palang gas. Bigla akong bumangon. Grabe yung kilabot ng katawan ko. Labas ako ng bahay. Lipat ako dun sa bahay namin.
Doon ako natulog. Grabe. Ayun yung first experience ko ng sleep paralysis. Tapos yung pangalawa naman, sa bahay naman na mismo. Sa bahay na mismo. Tulog naman ako. Tulog ako, ang sarap ng tulog. Bigla ako nagising. Yun na naman, hindi naman ako makagalaw. Tapos, ang nakikita ko naman, wala naman ako nakitang nakakaiba. Ang nakita ko lang, parang sinulid. Hindi ko alam kung ano yun, sa aswang ata yun. Kasi sabi nila, ganun daw yung ng tiktik eh. Dila ng tiktik eh, sinulid eh. Galing sa bubong, lumulusot. Sinulid, punta sa akin. Sumisigaw na naman ako. Kasi katabi ko lang eh, magkakatabi lang kami ng tulugan eh. Wala kaming kwarto nun eh. Parang sa sala lang kami natutulog lahat. Ginigising ko ngayon yung nanay ko tsaka tatay ko. Ma! 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 May sinulid! Gumagalaw! Sigaw na naman sigaw. Ungol na naman ang ungol. Hanggang sa yung ginigising na naman ako ng magulang ko. Pagising ko pa. Ganun kasi yun eh, pagising mo eh. Parang kang pagod na pagod. Kasi parang nahihirapan kang huminga eh. Na ayun pala, sleep paralysis na pala yun. Pagising ko, yun, kinento ko yung nakita ko naman. Sabi ko nakakita ko ng sinulid, manipis na sinulid na gumagalaw pupunta sa akin. Tapos noon yun nagtuloy-tuloy yung mga ganong pangyayari. Nagkakaroon ako ng sleep paralysis. Tapos yung pinakalas, ito na yung pinakalas, yung pinaka-exciting part ng kwento natin na talagang hindi ko talaga makakalimutan hanggang ngayon. Naaalala ko pa rin. At pag naaalala ko yun, grabe yung kilabot ko. Doon kami sa may bahay naman ng ex ko dati kasi tumira kami doon eh. Talagang yung bahay na yun, wala na nakatira, bakante na kasi nagkaroon ng yung mga nakatira doon sa abroad, parang yung bahay medyo na-abandonado na dahil namatay na yung mga nakatira doon. Tapos nagkaroon ng yung parang personal issue. Yan. Tulog ako ngayon, kasama ko yung ex ko. Nakatulog na ako. Bigla ako nagising. Akala ko gising na ako. Tapos hindi na naman ako makagalaw. May nakita ako sa labas kasi sa kwarto may natulog eh. May nakita ko sa labas. Naglalakad, matanda, nakahubad. Sabi ko, sino to? Ba't nasa loob ng bahay to? Lakad siya, nakahiga ako. Hindi ako makagalaw eh. Bukas yung kwarto. Bigla siyang pumasok. Dumungaw talaga sa mukha ko. Talagang gumanyan sa mukha ko. Putik na yan. Pagdungaw sa mukha ko, wala siyang ngipin. Matanda na siya, wala siyang ngipin. Tas wala siyang mata. Blanco lang yung niya, yung parang itim lang na bilog. Talaga naman. Grabe yung sigaw ko dun. Tapos yung bibig niya, alam niya yung matanda na kapag wala nang ngipin, wala nang mga ngipin. Tas nakaganon siya Pagano wala na siyang mga ngipin, tapos wala siyang mata. Yung mata niya dito, itim lang, puro itim lang lahat ang nakikita ko. Grabe yung sigaw ko. Gumagano ako. Sino ka? Basta sobrang takot ko talaga nun. Hindi ako makagalaw. Sumisigaw ko. Ginising ako ng ex ko. Putik na. Pinalo ako. Pinurot ako. Ayun, nagising ako. Pagising ko, kasi pag nagigising ka, doon pa lang pumapasok yung pinakakilabot sa katawan mo. Na mararamdaman mo yung kilabot, tas yung pagod, parang hingal na hingal ka. Grabe. Yun yung pinaka nakakatakot na experience ko sa buong buhay ko na sleep paralysis. Grabe. Kasi ayun talaga yung talagang harap-harapan talaga. Kasi yung una, yung babaeng mahabang buhok, hindi ko naman kasi nakita siya gawa ng madilim eh. Nakita ko lang buhok niya lang. Tapos kaputi siya. Tapos yung hinawakan niya lang yung ganito ko. Pero yung matanda talagang nakahiga ako eh. Humarap sa mukha ko. Man-to-man talaga kami. Pangit na mukha. Grabe mo. Nakakatakot sobra. Alam niyo sa mga horror, ganun. Na walang mata. Tapos yung bibig niya kasi nakanganga eh.
tas walang mata. Grabe, ang ilabot ko nun, grabe, takot na takot ako. Tapos nun, hindi na ako natulog dun. Umuwi na ako sa bahay, doon ako natulog. Hindi na ako natulog dun kahit kailan. Grabe yung takot ko. Sobra yung takot ko nun. Ayun, so ito lang yung ating horror experience, no? Na-share ko na yung sleep paralysis ko. So, uulitin ko lang ulit, guys. Kung meron kayong mga horror stories, pwede kayong magpunta dyan sa may description. At punta kayo sa may link. Tapos, yan, mag-join kayo dyan. Tapos, yan, pwede nyo i-post dyan yung inyong mga horror experience, no? Para ma-narrate natin dito sa ating YouTube channel, no? Ayan, ulitin ko lang, kung di pa kayo nakasubscribe, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Pwede rin kayong mag-comment, ayan, kung mahilig kayo sa mga horror story, pwede rin kayong mag-share dyan sa comment section ng mga short experience ninyo sa mga kababalaghan na hindi maipaliwanag, no? So, yun lang guys. Bye-bye!